Magandang araw mga talkers, mga talkies, mga katoshis. Welcome na po sa panibagong vlog po natin dito sa Talking Toshi TV. Yes! Alright. Okay, pag-usapan natin ito mga kababayan. Ako, totoo ba to? Ang mga dilawan ng mga Aquino at ang mga Marcos nag-alyansa na nga ba? Titingnan ngayon natin mga kababayan. Okay? O ito bang tanong na ito ay nangyari na? O sadya lang bang in good terms sila? Okay? Ayan, ang aalamin natin ngayon mga kababayan. Alam niyo mga kababayan, kamakailan, alam ko late na to, no? Pero gusto ko lang pong talakayin kasi meron po ako nakita na discovery na palabas or video, no? Tungkol dito sa mga Aquino at saka sa mga Marcos na magpapatunay mga kababayan na sila dati pa in good terms naman sila, hindi naman sila magkaaway na mortal na magkaaway, no? Ang makailan, di ba kasi itong picture ni Bimbi tsaka ni mga anak ni Chris, no? Alright, dinalaw itong si First Lady Lisa Marcos. Okay? Nung nakita ito ng mga DDS, medyo naalarma sila. Yan ikawa, yan ika, bumabaliktad na. Okay, yan ba pagkakatiwalaan nyo, bumabaliktad na. Magiging dilawan na rin ika yan. So, suporta na rin. Okay? Una-una mga kababayan, yung dalawang bata, hindi naman politiko yun. Huwag niyong babahiran ng politika. Como pumunta lang doon sa bahay ni First Lady Lisa Marcos, babahiran nyo ng, maglalagyan nyo na ng kulay politika. Okay? Ang explanation dyan ni Pangulong Marcos, no? Kamag-anak, no? Okay? Kamag-anak yan ni First Lady Lisa Marcos. Okay? Yung mga bata kawawa, wala namang kinalaman sa politika, sa away politika, na ano nyo, dinadamay ninyo. Okay? Kaya lang naman nagkakaroon ng differences dyan is because, sa politika. Pero yan, in good terms yan, magkakaibigan yan. Ngayon, yan ang patutunayan natin ngayon mga kababayan. Matagal na. Okay? At dito sa video rin na ito mga kababayan, makikita natin yung prinsipyo. Okay, political principles na hawak-hawak ng Pangulong Bongbong Marcos hanggang ngayon. Okay, na nadala niya hanggang siya ay naging Pangulo ngayon. Okay? Alright. Soundbites tayo, no? Nakita ko po kasi itong lumang video na to. Naku, hindi ko po maalala kung kailan ito, pero congressman pa lang si Pangulong Bongbong Marcos dito. No? Pero ito palagay ko, ito matagal na video na po ito, no? At ako'y naalala ko, bata pa ako nito. Medyo, siguro nasa high school siguro ako, no? Hindi ko lang masyado maalala, no? Alright. Ito po yung palabas or programa sa RPN9, sa Channel 9 na actually yun na. Hosted by Chris Aquino at Arnel Ignacio. Alright? So dito tayo aangkla, no? Dito ay kukuha ng ating mga soundbites, no? Tungkol dito sa mga pag-uusapan natin. Alright? Ang Pangulong Marcos ngayon, may binabanggit tungkol sa kanyang political career. Okay? At kung paano dapat, kung ikaw ay isang politiko, okay, paano mo dapat itrato ang politika per se. Alright? At ano ba ang naging trato nila? Ito, dito natin makikita, no? Una-una yon, paano tratuhin ni Pangulong Bongbong Marcos noon pa. Yung salitang politika. Okay? Pangalawa, makikita natin dito, sabay na to, combine na po ito mga kababayan. Yung naging turingan ng mga Marcos
at ng mga Aquino. Mismong mga ama nila o mga tatay nila, paano sila magturingan? Okay, sila ba nag-aaway, nagbubugbugan, nagbabarilan, ano? O, tingnan nga natin. Soundbites, please. Okay? Pasok natin itong interview, exclusive interview ni Miss Chris Aquino at ni Arnel Ignacio kay Congressman Bongbong Marcos dito sa Actually Yun Na sa RPN 9. Sa daddy mo. But then, I remember of course na your mom was very nice to my dad nung nagka-heart attack ang daddy ko at ang mommy mo nag-facilitate na makapunta kami sa Amerika. So, hindi naman ako blinded totally na lahat ng ginawa nyo evil. Hindi naman ganon. Pero, I once saw your dad when he came to the palace. Yes. Na balitaan namin I was hanging around. Si daddy nag-iisa sa opisina niya. Sabi ko, bakit walang tao? Bakit walang bisita? Sabi, pupunta si Ninoy, mag-uusap silang dalawa. And your father arrived. And I was so surprised, nakatago ako sa likod. As usual ko, basta't may alam kong medyo importanteng nangyayari. Like, you talk about history in the making. That was history in the making. Nakatago ako sa likod. And I was so surprised. Ang tawagan nila, Brad. Because they were both Hindi, from sa Upsilon, di ba? And I remember a question that my father asked. And it's, your father asked this. Sabi, Brad, bakit mo naman ako kinukulong? Bakit mo naman ako linagay sa Fort Bonifacio? Ang tanong naman ng tatay ko sa'yo, Brad, kung ikaw nasa posisyon mo, sa posisyon ko, hindi mo ba gagawin? Ayun, nagtawanan silang dalawa. So I suppose they were able to see further than Well, that. siguro, di ba, pagka mag-anak ka, mas matindi talaga yung Talaga. nararamdaman Well, mo. sa bagay, kung gano'n ang Kung siguro, if 8 months from now and you were jailed, siguro, yung anak mo rin naman siguro, yun ang kalalakihan. Kung sino man yung in power at that time, will also be, I guess. Well, I suppose it's inevitable that would happen. Basta especially sa Philippines where the politics is taken so personally. Yes. Napakalaking problema natin yan dito sa Pilipinas. Dapat ang politiko hindi naman dapat pinapasukan ng personal. But in fairness naman, I've always said, every time napapanood ko si Bongbong na napakatalino niya, napaka-articulate na, at mukha naman siyang hindi makakapatay ng tao. So, yun naman ang sinasabi, ba? Mukha siyang mabait talaga. Alright, nakarinig po ninyo ang mga tinig ni Miss Chris Aquino, ni Arnel Ignacio at ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, dating Congressman Bongbong Marcos Jr. Alright. Kung narinig nyo yung kwentuhan nila, okay, both of their fathers are members of one fraternity, Upsilon yata, o hindi ako nagkakamali kung sa pandinig ko tama, Upsilon. Okay? Tingnan nyo kung mag-usap sila. Nakakadalaw pa siya doon sa office. Ewan ko kung hindi ko lang alam kung yun ay pagkatapos makulong or bago makulong. Kasi pinag-uusapan nila na bakit mo naman ako kinulong or after na siguro yun, malamang. Pero be that as it may, tingnan nyo, pansinin nyo yung turingan nila. Okay? Si Chris at saka si Bongbong rito are mere observers. Okay? At kung kukunin niyo yung kwento nila, okay? Wala namang bad blood eh. Siguro magkatunggali, bitter rival sa politika, pero kung tutusin niyo yung mga pamilya nila, tingnan niyo nga yung mga tatay nila, mga ama nila. Nagtawanan pa ika. Okay? Meron ba bang issue doon na malaki? Okay, nagtawanan pa. Okay? So yan ang state of relationship nila dati, mga Aquino at saka mga Marcos. Okay? Walang away-away na matindi. Political differences lang maaari siguro natin masasabing mapag-aawayan nila at bitter rival sila dyan. Pero pagdating sa mga personal na mga buhay nila, magkakaibigan niya mga yan. Kaya itong mga DDS, wag nyo nang kulayan na ayan, ayaw nilang magkabati-bati yung mga tao, Siguro may puot tsaka merong galit, kapaitan ng kanilang dinadala sa kanilang kalooban.
no? Ayaw nyo, ayan na ika, magsasanib puwersa na ika. Bakit kayo apektado sa pagsasanib puwersa ha? Kung magkaroon man ng sanib puwersa ng mga Aquino at saka ng mga Marcos. Kung mag-appoint man si Pangulong Bongbong Marcos ng dilawan diyan sa kanyang gabinete. Bakit kayo na-threaten? Okay? Walang masama doon. Kung nakikita niya matino naman yun, ba't hindi niya ilagay? Open-minded ang Pangulong Marcos, mga kababayan. Hindi siya yung parang, ikaw kaibigan ko, ikaw kaaway ko, ayoko, hindi ikaw ay ilalagay ko dyan. Paano kung competent naman? Okay? Yung ilalagay niyang kaibigan, incompetent. Walang kaalam-alam dun sa trabaho. Di magiging unfair tayo. Okay? Kung mo kaalyado mo, kapartido mo, ilalagay mo doon. Hindi naman marunong sa ganun. Hindi naman siya expert. Okay? So itigil na natin yung that was a thing of the past. Magpatawaran na tayo. Okay? Etong mga DDS natatakot Bakit? Natatakot kayo na lumaki ang alyansa? Magkampi-kampi ang mga dilaw at saka ang mga pula. Okay? Ang mga Marcos at saka mga Aquino. Nagtatanong lang naman. Okay? Kayo ba'y natatakot? Okay? Yan. Okay? So, ang politics daw ang wika. Ito, prinsipyo ni Pangulong Marcos, congressman dati. Ever since kaya since magkaibigan yung kanilang mga tatay, no? Okay, ang malaking problema ang wika rito sa Pilipinas, ang politics masyadong personal. Pinapasukan, ini-introduce, nagpapasok ng personal things, ng personal atake pagdating sa politika. Okay, kaya tingnan nyo ngayon, inaatake siya personal, pero hindi siya kumikibo dahil naniniwala siya na ang politics, ang pamamahala sa gobyerno, hindi dapat hinahaluan ng personal na pag-atake. Okay, kailan ninyo narinig na ng atake ng personal si Pangulong Bongbong Marcos sa kabila? Yung kabila puro kalabisan ng mga kababayan na banggitin pa natin yung mga litanya ng listahan ng kanilang mga pinagsasabi. Okay, wala na silang ibang masabi kundi ganito, kesyo bangag, kesyo naglabas pa ng video ngayon. Okay? Puros paninira na lang po, halatang halata mga kababayan. Okay? So, politics should not be injected with personal matters. Tingnan naman ngayon natin. Okay, may susunod na tanong para dito kay Pangulong Marcos, ano? Balang araw ba tatakbo ka bilang presidente? Tingnan nyo yung sagot, ha? Abangan nyo yung sagot. Tingnan nyo, mga kababayan. Pakinggan po natin ang sagot ng dating congressman Ferdinand Marcos Jr. Yung ano niya. What about you? Yung About tanong running namin for the sa'yo. presidency, I don't know. Is it one step at a time? No, I did Yung not ano? enter politics to become president. You entered it for what purpose? I entered, very specific yung akin. Doon lang nasa Hawaii kami. I remember when we arrived, they literally took everything away from us. And when we arrived, we had nothing. And ang mga tumutulong sa amin, yung mga Ilocano, alam naman natin, ang daming Ilocano doon sa Hawaii. And po, lumalapit sila, tinutulungan kami, nagluluto sila, pinapakain kami, nagkoleksyon pa para makabili ng refrigerator, kung ano-ano. So, you can imagine, this is somebody who Mararamdaman mo talaga yung yung pagmamahal ng mga tao. So, ang aming iniisip, sabi, kailangan natin magpasalamatan itong mga ito. And this is how well do you serve the province? But also, I wanted to be part of the national debate. So, I Yes. entered, sabi ko, ideal ang Congress. At hindi ko naman iniisip ang pagka-Senado. Napapag-usapan na lang yan. So, I guess here we are now, life as a way of surprising us. And now that I'm here, but I did not go in, uunahin ko yung congressman, tapos magsisenado ko, tapos tatakbo ko bilang Pangulo. Hindi ganun ang pag-iisip ko. Ang iniisip ko lang paano makapagsilbi sa tao.
And we will see if that comes. But it is not the end result. Because ang unusual sa atin dalawa, nakita natin yung pagkapangulo, hindi lang yung sa television. Yes. Nakikita natin kung gaano kahirap talaga yun. And Yan po ang tinig, ang sagot ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., dating congressman. Bongbong Marcos Jr. Alright. Ever since, becoming the president is not the end result. Hindi yun ang end result, hindi yun yung goal niya na maging presidente. Okay? Kasi may mga tumulong sa kanila nung na-exile sila sa Hawaii, sa Honolulu. Wala silang gamit, may mga tumulong na mga tao sa mga taong mababait at magagandang kalooban tumulong sa kanila. So, as part ng kumbaga bayad utang na loob, para masuklian yung kanilang kagandahang loob, nagsilbi in public service, no? Si Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Started pumasok sa politika, nagsilbi sa publiko, no? Pumasok sa public service. Ayan. Congressman siya ngayon that time, Alright? Nung tinanong siya dyan. Okay? Pero he doesn't see himself becoming a president that time. Okay? Kita niyo gaano ka low profile yung tao. Okay? Hindi siya naghahangad na kasi 'di ba sabi niya, narinig niyo naman hindi siya naghahangad na ako gusto ko maging presidente. Ngayon, para maging presidente ako, unahin ko maging ganito, senador, ganyan. Hanggang sa maging presidente ako, vice president, hanggang sa maging presidente ako. Wala raw siyang ganong iniisip. Okay? Kung ano yung dumating, titingnan na yung sitwasyon, pag-aaralan, kung kaya, syempre, tatakbo. Pero, ang kanilang goal pa rin is public service, ang pagsisilbi sa tao. At yan ang nangyayari ngayon, nakikita natin ngayon, tunay na serbisyo publiko. Okay? Marami man problema. Kahit sino naman nakaupong presidente dyan, lahat may problema. Wala naman ako nakitang presidente na hindi humarap sa problema, sa krisis. Okay? To the best of their ability, itong mga pangulo na naupo. Okay? At ang Pangulong Marcos ngayon, they're trying their best to solve every problem facing them. They're facing, I should say. Okay? Wala naman pangulo dyan na umupo na walang problema. Lahat naman may problema. So, bakit di na lang natin suportahan yung gobyerno? Okay? Suportahan na lang natin yung gobyerno, yung pamahalaan. Para tayo sumulong bilang bansa. No? Hindi yun ang end result na gusto niya, pagiging presidente. Okay? Basta siya, public service, kung lumaki man yung power niya, yung kanilang sakop, tadhana na nagbigay sa kanya or siguro ang Panginoong Diyos na nag-upo sa kanya bilang presidente dyan. Kasi isipin mo kung ibang tao ang naging presidente dyan, hindi naman natin sinasabing masasamang tao yung mga kalaban niya, nakalaban niya nung eleksyon, pero may purpose ang Diyos kung bakit siya ang nanalo, mga kababayan. At hanggang ngayon, tinitingnan pa natin. May unti-unti nare-reveal yan. Okay? So, yan. Politics should not be injected with personal matters. At yung pagiging presidente niya, hindi niya ever since pinangarap yan. Basta ang priority niya, public service. Okay? So, yung mga DDS, lahat na tayo. Lahat na, lalo na itong mga DDS na to. Wag na kayo matreten kung magsanib puwersa man. Yung mga dilawan, mga pinklawan, eventually baka magsanib puwersa yan. Wag na kayo magugulat. Wag niyo nang ikagalit. Kasi wag niyo na ikagulat. Hindi maganda yung merong puot at galit na ayaw yung pagbatiin. Parang gusto nyo
Laban kayo dyan, no? Galit, no? Magkaiba yan. Pula at saka dilaw, magkaiba yan. Ayaw nyo magbati yung dalawa. Okay, ginagawa nyo ng issue. Okay? Threaten kayo yan. Bumaliktad na. Ganyan ba, presidente ang kailangan ninyo? Bumabaliktad. Traidor. May mga ganyan pa mga... Hindi po ganoon mga kababayan. Ever since, noon pa, in good terms na ang mga Aquino at mga Marcos. Nagkakaroon lang sila ng rift. Nagkakaroon lang sila ng medyo rivalry pagdating sa politika. There are mayroon lang silang political differences. Okay? Pero they're both in good terms. Tingnan nyo nga, mai-interview mo, maiimbitahan mo ba si Bongbong Marcos dyan kung hindi kayo in good terms? Okay? No? During that time, kainitan pa ng kanilang feud, Alright? So, yun, mga kababayan. Yan ang patunay na sila, in good terms sila mga kababayan. Kaya kung in good terms man sila ngayon, okay, dumalaw man yung mga Aquino, yung mga mga anak na to, mga apo na to pumunta man doon sa kabila, dumalaw at magbigay ng thank you, pasalamatan yung si First Lady. Walang kaso doon. Kayo naman binibigyan niyo, hindi naman politiko yung dalawang bata. Bira naman kayo. Okay? Medyo na late na nga ito, pero ganun pa man, gusto ko ring bigyan ng opinion nito, maibigay ko rin yung aking saloobin tungkol dito, mga kababayan. Kayo po, ano pong saloobin nyo rito sa video ito na inyo napakinggan, mga kababayan? Alright? Ito matagal na yan, Noon pa. Maganda na ang kanilang turingan. Salamat po sa inyong pagtutok dito sa Talking Toshi TV. Hinihiling ko po na kayo po ay mag-subscribe sa ating YouTube channel. Subscribe button lang po. Pindutin nyo po, mga kababayan. Okay na po yan. Like and follow nyo rin po ang ating Facebook page sa Facebook. Facebook page sa Facebook. Alright, maraming salamat po sa inyong panonood sa ating mga programa. Like and share nyo po itong ating video, mga kababayan. Salamat po. At paalam po sa inyo lahat.